Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang lasinggerong lalaki na nagngangalang Hancock na nabubuhay sa kalye na parang isang palaboy. Ginising siya ng isang batang lalaki at itinuro ang TV kung saan ibinalita ang isang police chase. Sa kabila ng kanyang itsura, meron siyang superhuman power. Dahil sa kanyang patuloy na paglalasing at manhid na pag-uugali, hindi sinasadyang nakapagdudulot siya ng milyon-milyong dolyar na pinsala sa mga ari-arian. Una ang sidewalk, mga karatula sa kalsada, at ilang sasakyan ng mga pulis. Nang sumakay siya sa sasakyan ng mga suspect at binasag nila ang kanyang bote ng alak, ikinagalit niya ito at sinira ang kalsada sa pamamagitan ng pagpapahinto ng sasakyan gamit ang kanyang paa. Pagkatapos ay binitbit niya ito pa itaas, na nakapinsala sa ilang mga gusali, at sa huli ay itinusok niya ito sa isang tore. Dahil dito, palagi siyang kinukutya ng publiko at itinuturing ng LAPD bilang isang panggulo. Matapos muling maglasing sa isang bar, nahanap si Hancock ng isang magandang babae. Nilandi siya nito at niyayang dalhin siya sa kanyang tinutuluyan. Pumayag naman dito si Hancock at pagkatapos ay pumunta na sila sa kanyang trailer. Pagkarating doon, uminit ang mga bagay-bagay at gumawa sila ng ilang yoga exercise. Nang malapit nang pumutok ang bulkan, itinulak niya palayo ang babae at nabutas ang bubong ng trailer na parang tinamaan ito ng mga bala. Sa sobrang pagkabigla, agad na pumasok ang babae sa banyo. Sinubukan siyang pakalmahin ni Hancock, ngunit tumakas na ito at nagmaneho palayo. Sa kabilang banda, si Ray M. Bray ay isang public relations spokesperson na nagpo-promote ng mga kumpanyang gustong makita bilang mapangkawang gawa na may logo ng All Heart. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ng mga kliyente at dismayadong umalis sa meeting. Sa kasamaang palad, naipit ang kanyang sasakyan sa gitna ng riles at nahaharap siya sa isang aksidente dahil sa paparating na tren. Sa kabutihang palad, iniligtas ni Hancock ang buhay ni Ray sa pamamagitan ng pagsalubong sa tren at lumayo dito nang walang kahit na isang gasgas. Sa proseso, nadiskaril ang lahat ng mga bagon ng tren at nagdulot muli ito ng milyon-milyong pinsala. Binatikos siya ng mga tao dahil pwede niya namang bitbitin ang sasakyan ni Ray at lumipad pa itaas, ngunit pumagitna si Ray at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang buhay. Kalaunan, inihatid siya ni Hancock sa bahay at ipinakilala siya ni Ray sa kanyang pamilya. Makikita natin na ang asawa ni Ray na si Mary ay tila pamilyar kay Hancock. Inimbitahan siya ni Ray sa kanyang bahay para kumain ng spaghetti na merong meatballs at si Mary naman ay buong oras na nakatitig ng masama kay Hancock. Kalaunan, inalok ni Ray na pagagandahin niya ang public image ni Hancock ngunit tumanggi siya dito, subalit nagawa pa rin ni Ray na maibigay ang kanyang business card. Kinagabihan, sa silid ng mag-asawa, nagsalita si Mary ng masama tungkol kay Hancock. Ipinagtanggol siya ni Ray at nagtataka kung bakit galit na galit siya kay Hancock, ngayong ang gusto lang naman nito ay makuha ang pagtanggap ng mga tao, at nais ni Ray na tulungan siyang makamit ito. Habang nakikinig si Hancock sa bubong, pakiramdam niya ay naiintindihan siya ni Ray. Kinabukasan, matapos pag-isipang mabuti ang tungkol dito, nagpa siya si Hancock na bigyan si Ray ng pagkakataon. Lumipad siya papunta sa kanyang bahay at gaya ng dati, aksidente niyang nasira ang kalsada. Ang isa sa mga naglalarong bata ay tinawag siyang Buttcrack, kaya nagpa siya si Hancock na kumprontahin siya. Tinanong niya ang pangalan nito, ngunit gamit ang kanyang nakakainis na French accent, patuloy niyang tinawag na Buttcrack si Hancock. Hinamon ni Hancock ang bata na tawagin muli siyang Buttcrack at lumipad ang bata na parang si Superman. Nang makita ito, ang ibang mga bata ay nagbigay ng paggalang kay Hancock. Nang lumabas si Ray, natutuwa siyang pumunta si Hancock at nagpasalamat sa pagtitiwalang ibinigay nito sa kanya. Sinalo ni Hancock ang bata at umuwi itong humahagulgol habang tinatawag ang kanyang papa. Ito ang mga bagay na aayusin nila ni Ray sa mga susunod na araw. Pagkatapos, ipinakita ni Ray ang ilang masasamang video, gaya ng pakikipagunahan niya sa mga bata para makakuha ng ice cream matapos niyang apulahin ang isang nasusunog na apartment. Ang isa pa ay ang malaking balyena na natrap sa dalampasigan, kung saan dumating si Hancock at itinapon ang hayop na parang bola sa dagat. Ang nais lang iparating ni Ray ay napaka-careless ni Hancock, ngunit naiintindihan niyang malungkot lang siya at nais niya lang matanggap ng mga tao. Habang sinusubukan ni Ray na pigilan siyang muling uminom, dumating si Mary at binuksan ang TV para ipakita ang balita. Naglabas ang Senado ng warrant para sa pag-aresto kay Hancock at ilang beses na siyang hindi sumisipot sa korte. Sa ilang kadahilanan, tila nasisiyahan si Mary sa pambabatikos kay Hancock. Matapos marinig ang balita,
nakaisip si Ray ng magandang ideya, at ito ay ang pagsuko ni Hancock ng kanyang sarili upang makita ng mga tao kung gaano siya kaimportante sa lungsod. Kung hindi niya magustuhan sa loob, pwede siyang lumipad na lang papalabas ng kulungan. Sa sumunod na araw, nagbigay si Hancock ng speech sa publiko. Binatikos siya ng ilang mga reporter, ngunit sinunod niya lang ang speech na ginawa ni Ray, kung saan sinabi niyang dadalo siya sa alcohol management therapy, at nangakong gagaling at magbabago siya. Habang pinapanood ni Mary ang balita, nakaramdam siya ng labis na pagkakonsensya. Sa loob ng bilangguan, lumakad siya kasama ang iba pang mga bilanggo para sa isang admission. Ibinigay niya ang kanyang mga fingerprint at kinuhanan ng larawan. Habang papunta sa kanyang selda, ang ilang mga bilanggo na may sama ng loob sa kanya ay sinubukang ipakita ang kanilang pagiging dominante sa loob. Ang karamihan sa mga preso na nandito ay dahil kay Hancock, ngunit ayaw niya ng anumang gulo. Nang binantaan niya ang isang lalaki na ipapasok ang kanyang ulo sa kuweba ng isa pang preso kapag hindi siya kumilos, tila nagtawanan lang ang lahat sa pag-aakalang nagbibiro lang siya. Gayunpaman, ginawa ito ni Hancock, at makikita ang lalaki na nasa puwitan ng isa pang bilanggo, at pagkatapos nito ay wala nang nangahas na manggulo sa kanya. Matapos marinig ang kwento, hindi natuwa si Ray sa ginawa ni Hancock. Pinaalam niya kay Hancock na nais ng DA na manatili siya ng 8 taon sa bilangguan, o 4 na taon kapag nagpakita siya ng mabuting pag-uugali. Nagulat dito si Hancock at hindi siya sumang-ayon sa sinabi ni Ray. Papaalis na sana si Hancock ngunit pinigilan siya ni Ray sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang duwag. Sinabi niya kay Hancock na itigil na ang pagpapanggap na wala siyang pakialam at manatili lamang at maghintay. Nakatitiyak siyang kakailanganin siya ng mga tao at pumayag naman si Hancock. Araw-araw sa kanyang nakikipagkita si Ray at sinabi sa kanyang kontrolin ang kanyang paglipad, kung paano siya maglanding, baguhin ang kanyang asal, at magbigay ng mga pagpuri sa mga opisyal. Kadalasan ay naglalaro lang ng basketball si Hancock at dumadalo sa mga behavior management meetings, kung saan nakikinig lang siya at hinahayaan lang ang kanyang pagkakataong magsalita. Sa mga panahong yun, iniulat sa balita ang tungkol sa pagtaas ng mga krimen pagkatapos ng pagkakakulong ni Hancock. Kinabukasan, binisita si Hancock ni Mary at ng kanyang anak na si Henry. Dinalhan niya ito ng spaghetti meatballs at labis naman itong ikinagalak ni Hancock. Sa kanilang maikling pagkikita, sinabi sa kanya ni Mary na isang mabuting tao si Ray at hiniling sa kanyang wag siyang bibiguin. Bago umalis, iniwan sa kanya ni Henry ang paborito niyang laruan. Sa sumunod na araw, dinalhan siya ni Ray ng costume na kanyang gagamitin kapag tumawag na sila. Nag-aalangan si Hancock, ngunit kinumbinsi siya ni Ray na isa itong uniforme na magre-represent ng kanyang sarili. Nang namiss niya ang kanyang shot habang naglalaro ng basketball at tumalbog ang bola palabas ng bilangguan, tumalon rin siya palabas para kunin ito, at napansin ng mga gwardya ang kanyang paglabag. Maaaring maging malaya si Hancock kung gugustuhin lang niya, ngunit bumalik siya sa bilangguan at talagang sinusubukan niyang magbago. Sa isang meeting upang harapin ang kanyang galit, sa wakas ay nagbahagi na siya. Pinuri siya ng mga kapwa preso para dito at nagsimulang maramdaman na natatanggap na siya ng mga tao. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan ang police chief kay Hancock upang ihinto ang isang pangho-hostage at pagnanakaw sa isang bangko. Bago pumunta doon, naghanda siya sa pamamagitan ng pag-ahit at paggamit ng kanyang costume. Nagresulta ang robbery sa isang shootout sa pagitan ng mga pulis at magnanakaw. Bukod dito, may mga nakatali ring bomba sa mga bihag. Gamit ang bagong costume mula kay Ray, inilabas si Hancock mula sa bilangguan at gumawa ng grand entrance. Lumapag siya ng walang kahit na anong sinisira, at maging ang task force ay nabigla sa malaking ipinagbago ni Hancock. Sinabi sa kanya ng opisyal ang mga detalye, may 8 hostage, 4 na masasamang tao, at isang sugatang opisyal. Bago umalis, sinabihan niya ng good job ang mga opisyal at nagsimula na sa kanyang trabaho. Lumapit siya sa sugatang opisyal at magalang na humingi ng pahintulot na hawakan ang katawan nito na parang isang tunay na ginoo. Gamit ang sasakyan bilang isang panangga, inihatid niya ito sa ligtas na lugar at nagpas siyang tapusin na kaagad ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, sinimula ni Hancock ang pagdispatcha sa kanila ng paisa-isa. Nagbanta ang huling magnanakaw na papasabugin niya ang lahat kapag hindi binuksan ni Hancock ang safe ng pera. Tinawag siya ng magnanakaw na buttcrack at ito ang nag-trigger sa ating bida. Inalis niya ang takip ng lampshade, pinantay ito at pinatalas. Hinamon ni Hancock ang magnanakaw na tawagin muli siyang buttcrack, at nang buksan ng lalaki ang kanyang bibig, naputol ang kanyang braso.
Ibinigay niya ito sa mga pulis at pinasalamatan siya ng mga tao para sa kanyang pagtulong. Proud na proud dito si Ray at labis na natutuwa sa naging outcome ni Hancock. Biglang naging celebrity si Hancock at ang lahat ay tila gustong magpalitrato at makipagkamay sa kanya. Habang naghahapunan kasama sina Ray at Mary, ikinwento niya ang tungkol sa kanyang pagiging immortal at ang pagkakaroon ng amnesia 80 taon na ang nakakalipas. Ibinahagi niya rin ang lungkot na nararamdaman dahil wala man lang ni isang tao ang lumapit para kunin siya sa ospital. Sinubukang pigilan ni Mary ang kanyang mga luha, ngunit hindi niya ito nagawa. Humingi siya ng tawad kay Hancock, ngunit nagtatakang sinabi ni Hancock na wala naman siyang ginawang masama. Pagbalik sa bahay, ihiniga ni Hancock ang lasing na si Ray. Bago umalis, hinawakan ni Ray ang kanyang kamay at sinabing isang mabuting tao si Hancock. Pagkatapos ay pumunta na siya sa ibaba at nakita si Mary na naghuhugas ng pinggan. Sinubukan niyang makipag-usap sa kanya, kung saan ipinatong ni Mary ang kanyang kamay sa kanya, at ito ang naging hudyat para uminit ang eksena. Hindi lang yun, nalaman din ni Hancock na meron ding superhuman power si Mary. Bago maghiwalay ng landas, nagbanta si Mary na wag itong sasabihin sa kanyang asawa. Kinaumagahan, si Ray, na meron pa ring hangover, ay napansin ang malaking pinsala sa kusina ng kanilang bahay, at isinisi ito ni Mary sa pagbahing ni Hancock. Ginagawa rin ni Mary ang lahat ng kanyang makakaya upang magpanggap bilang isang walang kapangyarihang asawa. Kalaunan, dumating si Hancock at nang makatanggap si Ray ng tawag, sinubukan niyang saksakin si Mary at pinukpok siya ng ilang mga gamit sa kusina. Nagbanta si Hancock na ilalantad siya maliban lang kung ipapaliwanag niya ang kanilang pinagmulan. Kalaunan ng araw na yon, pinuntahan ni Mary si Hancock at mukhang ibang tao na siya ngayon. Sinabi niya kay Hancock na 3,000 taon nang nabubuhay sa mundo ang mga kagaya nila at tinatawag silang mga Diyos at anghel ng mga tao noon. Ipinaliwanag niya din na sila na lang ang natitira sa kanilang uri at nakatakda ang kanilang buhay na merong kapares. Kapansin-pansin ang pagtaas ng temperatura sa loob ng trailer habang nagsimulang magsiputukan ang mga popcorn. Hindi sinabi ni Mary kay Hancock ang buong katotohanan, kaya lumipad si Hancock upang sabihin kay Ray ang tungkol sa kanilang pinag-usapan. Humantong ito sa isang away sa pagitan ni Hancock at Mary, na nagdala sa kanila sa downtown Los Angeles at nagdulot ng malaking pagkawasak sa lugar. Sinabi ni Mary na naging masaya na siya sa nakalipas na 3,000 taon nang hindi nakakasama si Hancock, ngunit hindi siya naaalala ni Hancock at tinawag siyang baliw. Hinamon ni Mary si Hancock na tawagin muli siyang baliw at ginawa naman ito ni Hancock. Dahil dito, nagsimulang magbago ang panahon at ihinampas niya ang truck sa kanya. Sa mga oras na yon, nasa isang business meeting si Ray at muli siyang nagpo-promote ng kanyang All Heart logo. Bumalik ang eksena sa Pares, kung saan tumama ang mga kidlat sa lupa at namuo ang mga buhawi sa paligid ni Hancock. Pagkatapos, nagbanggaan silang dalawa sa ere at sinira ang lahat ng nasa paligid nila. Nakita sila ni Ray at nakilala ang kanyang asawa na meron ding kakayahan tulad ng kay Hancock. Habang hawak ni Hancock si Mary, humingi siya ng paumanhin sa anumang nagawa niya dahil hindi niya ito maalala, ngunit sinabi niya dito na siya ang pinakamagandang bagay na nakita niya. Nakita ni Ray ang lahat ng ito at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Nang makauwi sa bahay, nakipagkita si Hancock kina Ray at Mary. Ipinaliwanag ni Mary na si Hancock ay kanyang asawa, ngunit naghiwalay na sila bago pa maipanganak si Ray. Ipinaliwanag niya na laging may kapares ang kanilang mga uri, at lagi silang hinihila papalapit sa isa't isa, gaano man kalayo ang kanilang mga distansya. Kalaunan ng gabing yun, nang pumunta si Hancock sa tindahan ng mga alak, inireport sa balita na ang magnanakaw noon sa bangko, na ngayon ay isa ng pirata, ay nakatakas sa bilangguan kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Habang binabayaran ang bote ng alak, na nagkakahalaga ng $91.10, tinakpan ng tindero ang zero upang mag-signal na kailangan niya ng tulong. Namagitan si Hancock sa robbery ngunit nabaril siya at hindi kapanipaniwalang nasugatan. Sa unang pagkakataon, dumugo siya at agad na dinala sa ospital. Nang bumisita si Mary sa kanya, ipinaliwanag niya na kapag naging pisikal na malapit ang dalawang immortal, nagsisimulang mawala ang kanilang kapangyarihan. Samantala, nasa elevator si Ray kasama ang kanyang anak at ang pirata. Sinabi rin ni Mary na siya at si Hancock ay inatake na ng maraming beses bilang mag-asawa sa buong kasaysayan. Inilarawan niya kung saan nakuha ni Hancock ang karamihan sa kanyang mga sugat, at ang isa rito ay nangyari kamakailan lang 80 taon na ang nakakaraan sa isang eskinita sa Miami. Sa panahon ng pag-atake, nagka-fracture ang bungo ni Hancock na nagresulta sa amnesia.
Upang mailigtas ang kanyang buhay, iniwan siya ni Mary noong mga panahong yun para gumaling siya sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, sinalakay ang ospital ng nagnakaw na pirata at ilan pang mga kriminal na nakatagpo ni Hancock sa panahon ng kanyang pagkakakulong. Binaril si Mary habang sinusubukan niyang ipagtanggol si Hancock, na nagawang pigilan ang dalawang lalaki gamit ang kanyang higaan. Matapos maihiga si Mary, itinapon niya ang isa sa mga attacker sa bintana at lalo pang nasugatan habang inaasikaso ang iba. Habang sugatan, natalo si Hancock ng isa sa mga lalaki, ngunit hinawakan niya ito sa kanyang itlog at itinapon din siya palabas. Samantala, tinangka ng mga doktor na gamutin si Mary. Sinubukan naman ni Captain Hook na tapusin si Hancock sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng maraming beses. Sa puntong ito, parehong sina Hancock at Mary ay malapit ng mamatay. Sa kabutihang palad, dumating si Ray upang iligtas si Hancock, pinutol ang isa pang kamay ng pirata, at pagkatapos ay pinatay na siya. Habang nag-aagaw buhay si Mary, ginamit ni Hancock ang huli niyang lakas para umalis mula sa ospital upang gumaling si Mary sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Habang lumalayo si Hancock sa lugar, mas lalong bumubuti ang kalagayan nilang dalawa, hanggang sa nagawa niyang makalipad gamit ang kanyang supersonic speed, at nagising na si Mary. Makalipas ang isang buwan, makikita si Mary at Ray na magkasamang namamasyal sa parke. Hindi nagtagal, nakatanggap si Ray ng tawag mula kay Hancock, na ngayon ay nakatira na sa New York City at nagtatrabaho doon bilang isang superhero. Bilang pasasalamat kay Ray, ipininta ni Hancock ang all-heart logo ni Ray sa buwan, na nagsusulong ng kanyang layunin sa buong mundo, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.